Ang turing ko po ngayon sa mga tao na mga sumisira sa ating Pangulo, yan yung mga tao na nasa kampo ni Vice President Sara dahil mismo ang Vice President na nga pong nagsalita. Wala siyang pakialam kung ano man ang paninirang gagawin. Kung ito man ay totoo, ito man ay hindi, dahil mas priority ng ating Vice President ang manatili makaupo sa Malacanang para makabalik. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Isang magandang gabi mga kaibigan. Alam nyo, hindi na talaga ako magtataka kung bakit ito'y nangyayari na kung saan nung mulang umano kay dating DepEd Secretary at ngayon doon sa kanyang latest survey 44% na lamang po ang naniniwala sa kakayahan ng ating Vice President. Kaya ako po mga kaibigan, blessing in disguise, deserve niya po ang mga nangyaring yan. Deserve niya ang kanyang pagbaba ng rating. Pero inyo mga kaibigan, kung saan ang percent ngayon ng ating Pangulo sa trust rating ng mga taong naniniwala, ng mga Pilipinong naniniwala sa pamamalakad at patuloy na sumusuporta, 55% po mga kababayan ang naniniwala sa kakayahan ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos. Ikumpara nyo po kay Vice President Sara Duterte na 44% lamang. Ibig sabihin po niyan, nababawasan na po. Kasi nakikita naman po natin ang ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos na patuloy na nagsiservisyo, patuloy na tumutugon kung ano ang pwedeng maiambag, anong maitutulong, at kahit ano pong paninira sa kanya, never niyang pinapatulan, never niyang nireresbakan ng kung ano man na walang kakwenta-kwentang kasagutan. Kasi, mas priority, mas pagbibigyan pa ng abala ng Pangulong Marcos ang paglilingkod sa bayan. Kaysa sa mga nang-aaway sa kanya, kaysa sa mga taong nais siyang sirain, kaysa siyang pabagsakin, lalo na ng kampo ng ating Vice President. Ito po guys, uulitin ko po sa inyo. Ang turing ko po ngayon sa mga tao na mga sumisira sa ating Pangulo, yan yung mga tao na nasa kampo ni Vice President Sara dahil mismo ang Vice President na nga pong nagsalita. Wala siyang pakialam kung ano man ang paninirang gagawin. Kung ito man ay totoo, ito man ay hindi, dahil mas priority ng ating Vice President ang manatili makaupo sa Malacanang para makabalik. Panoodin nyo tumuli mga kababayan yung mga pinagkasabi. At ngayon, good luck na lang sa'yo. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power.